Welcome back nga naman sa ating YouTube channel. So ngayon guys, update lang tayo sa ating unit guys after 3 years. So ito na yung itsura ng ating Suzuki minivan guys na nabili lang natin sa halagang 80,000. So nagawa na natin ng paraan guys, na restore na natin yung paint niya kahit papano. So after 3 years guys, ito na yung resulta. Yung dati masyado siyang luma, so ngayon medyo nagmukha na siyang medyo kakaiba na sa dati guys, medyo bago-bago na kung tingnan natin. Tsaka yung sa pangloob niya guys, dumating na yung Momo steering wheel na in order ko. So papakita ko sa inyo guys, mag-install tayo ngayon kung maganda ba siyang tingnan. Tsaka sa mga naikabit ko na sa kanya guys, kahit papano na unti-unti nating nabilhan para gumanda naman konti yung ating unit. So 3 years ko na itong ginagamit guys. Ayos lang naman, hindi masakit sa ulo. Yung maintenance niya konti lang. So ito na guys. Saka ngayon lang tayo muli nag-upload ng video guys, kasi busy din sa trabaho guys. Nag-focus tayo sa trabaho para sa ating pamilya. Siyempre may pamilya tayong binubuhay, kaya ngayon vlog lang tayo konti. Saka pa-subscribe naman sa aking YouTube channel guys kung magustuhan nyo yung aking munting video. So papakita ko muna sa inyo yung panglabas na anyo ng aking Suzuki minivan guys. So nabili ko ito noon ng halagang 80k. So ngayon medyo pumugi-pugi na guys. Diniaway nating pinintahan yung unit natin para konti lang yung gasto. Kasi mahal yung bayad pag nandun tayo sa mga talyer magpa-paint. Saka bumili na rin ako ng yung universal na pinder guys, kasi semi outer yung nabili nating mags. Yung mags natin guys surplus lang din yan, so pininturahan lang natin ng black. So yan na yung itsura nya guys. So ito lang yung pinili natin guys, kasi ito lang yung afford sa ating bulsa. Sumubok tayo ng kotse dati, so bininta natin dahil mahal yung mga spare parts ng kotse. Hindi kagaya nito, pangmasa lang. So pasilip ko sa inyo yung loob. So dito tayo guys. So ito na guys yung loob nya, yung dashboard. DIY lang tayo lang nagpintura. Lahat nito guys tayo lang gumawa sa paint, about sa paint. Yan, binili natin ng lever para ma-upgrade naman natin konti kahit paano. Saka yo dito sa handbrake guys, di pa dumating yung order natin para magmukhang bago naman yung hawakan natin sa handbrake. Saka yung ano nya, yung loob nya, yan binili natin sa Shopee. Sa Shopee lang lahat halos nabili ko ito guys, yung parts nya. Yung universal na upholstery, yung pang ano lang, yung pwede tanggalin para malabhan. So yan na yung loob nya guys, maayos na. Saka bago na rin yung mga tinted nito guys, kasi yung binili ko to walang tinted. Saka ito yung Momo steering guys, o kakabit ko ngayon kasi dumating na. Yan yung hub nya para makabit natin yung Momo steering wheel. So yan. So soon pag magka budget na naman ako guys, pero hindi pa muna ngayon kasi maganda pa naman yung upholstery. Bala ko kasing tanggalin yung green. Gusto ko sa ilalim ano lang, kahit black or gray lang yung panggilid ng mga upholstery para hindi maano tingnan. Yan.
So binili natin to ng ano guys, binili natin to ng 80,000 pero gumastos na tayo nito paunti-unti. Kasama ang bili guys, umabot na to nasa 150 na guys, kasi yung makina nito kahit hindi sira, pinababa ko guys para mapalitan ko yung mga parts na medyo may kalumaan na, kahit pwede pang gamitin. Sabi nga ng mekaniko pwede pa raw, hindi pa sira, pero sinadya kong pinababa para binaguhan ko lahat. Pina-overhaul ko guys kahit hindi pa siya sira, para alam ko na ako na yung nagmi-maintain. So ako na yung nagmi-maintain guys, para alam ko na yung mga parts niya sa ilalim bago na. So medyo kampante na tayo pag magbiyahe tayo ng malayo guys. So yun nga, pinababa ko yung makina. So bahala na gumasto ako guys, at least yung mga parts sa ilalim napalitan ko na ng mga bago. Kahit hindi sira, basta medyo may sa katagalan ng gamit, so pinapalitan ko lahat. So as of now, maganda na ang performance ng sasakyan guys, walang problema. Saka yung spare parts nito, di ka problema, marami kang mabibilhan, kasi yung engine nito katulad lang ng pickup multicab, same lang sila ng mga parts. So ayan guys, kakabit na tayo ng Momo steering wheel guys. Try natin ay DIY magkabit. So sa tingin ko madali lang to guys. So ayan guys, tatanggalin na natin yung, niluwagan ko na yung tornilyo guys. Wala tayong tagahawak ng camera guys, wala tayong kasama. So simple lang to magkabit nito guys. Ayan, tapos sabay ganyan. Okay. So ayan na guys, natanggal na natin yung steering natin. So kabit na natin yung ating steering adapter. So ayan na guys, nakabit na natin yung adapter natin. So papato na lang natin yung i-bobolt na lang natin yung Momo steering wheel natin. So kailangan ko na lang tong higpitan guys. So wala akong tagahawak, so hindi ko na lang papakita kung paano. Madali lang naman maghigpit nito guys. Saka yung adapter na to guys, pang multicab talaga yung binili ko, kasi may iba namang universal. Ang problema yung thread nya hindi magkasya sa ating multicab wheel dito sa kanyang ihi. So kailangan yung pag nagbili kayo nito guys, kailangan yung pang multicab talaga yung nakalagay, yung basket na pang multicab adapter, para sureball, para di masayang yung pera nyo guys. So maghigpit muna tayo guys. Update ko lang kayo mamaya guys pag nakabit ko na yung steering, kasi wala tayong tagahawak ng video camera natin. So ayan na guys, tapos na nating ma-install yung ating Momo steering wheel sa ating multicab van. So ayos, ganda na tingnan guys. So ayan. So hanggang dito na lang yung ating munting video guys. Pa-subscribe na lang po ng ating YouTube. So maraming salamat po. God bless and bye bye.